May mga gabi na hindi tayo makatulog. Hindi dahil sa ingay, hindi dahil may sakit tayo, kundi dahil hindi natin mapigilan ang pag-iisip. Ano kaya ang mangyayari bukas? Makakahanap pa kaya ako ng trabaho? Makakabayad pa kaya ako ng mga gastusin o utang? Magiging maayos pa kaya ang buhay namin? Minsan, ang pinakamabigat nating kalaban ay hindi ang problema ngayon, kundi ang takot sa mga problemang hindi pa nangyayari. At habang tumatagal, lalo tayong napapagod. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa sobrang pag-aalala. Habang ginagawa ko ang video na to, naalala ko rin ang mga panahong hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari sa buhay ko. May mga pagkakataong gusto kong kontrolin ng lahat. Gusto kong alam ko na kung ano ang mangyayari bukas. Pero habang tumatanda ako, unti-unti kong nauunawaan na hindi pala natin kailangang malaman ang buong daan. Minsan, isang hakbang lang ang ipinapakita ng Diyos. At sapat na yun. Siguro may nanonood ngayon na natatakot para sa pamilya niya. Baka may anak kang pinag-aaral. Baka may magulang kang may sakit. Baka may negosyo kang unti-unting nalulugi. Baka may trabaho kang hindi mo alam kung hanggang kailan. At araw-araw, dala-dala mo ang bigat ng kinabukasan. Pero gusto kong sabihin to sa'yo. Ang pag-aalala ay hindi nangangahulugang mahina ka. Normal lang ang matakot. Normal lang ang mag-alala. Ang mahalaga, huwag nating hayaang ang takot ang siyang magdikta kung paano tayo mabubuhay. Sa Mateo chapter 6 verse 34, sinabi ni Jesus, "Take therefore no thought for the morrow, for the morrow shall take thought for the things of itself." Hindi sinasabi ng Diyos na huwag tayong magplano. Ang sabi niya, huwag nating hayaang kainin tayo ng takot bukas. Dahil kasama natin siya ngayon at kasama rin natin siya bukas. Kung natatakot ka ngayon, gusto kong ipaalala sa'yo, iniahon ng Diyos. May mga problemang akala mo noon ay katapusan na, pero nalampasan mo. Hindi dahil sa sarili mong lakas lamang, kundi dahil hindi ka pinabayaan ng Diyos. At kung ginawa niya yun noon, kaya niya ring gawin ngayon. Ngayon naman, gusto kong mag-alay ng isang panalangin para sa mga nanonood or nakikinig ngayon na natatakot sa kung ano man ang dadalhin
ng kinabukasan para sa kanila. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, idinadalangin ko po ang bawat taong nanonood o nakikinig ngayon. Lalo na ang mga natatakot sa kanilang kinabukasan. Ang mga hindi alam kung paano sila makakaraos. Ang mga nag-aalala para sa kanilang pamilya. Ang mga natatakot mawalan ng trabaho. Ang mga estudyanteng hindi alam kung makakapagtapos sila. At ang mga magulang na gabi-gabing nag-iisip kung paano bubuhayin ang kanilang pamilya. Panginoon, palitan niyo ang kanilang takot ng kapayapaan. Palitan niyo ang kanilang pag-aalala ng pagtitiwala. Bigyan niyo sila ng lakas upang harapin ang bawat araw. At kapag hindi nila makita ang buong plano niyo, turuan niyo silang magtiwala sa susunod na hakbang. Panginoon, hawakan niyo ang kanilang kamay at iparamdam niyo sa kanila na hindi sila naglalakad ng mag-isa. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo magtapos, nais kong magpasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa bawat isa na araw-araw na sumasama sa ating panalangin dito sa Dasal. Sa bawat nagla-like, nagko-comment, nag-share ng ating mga video, at sa bawat bagong subscriber. Maraming salamat po. Kung ikaw ay may takot o pag-aalala tungkol sa iyong kinabukasan, maaari mong i-comment ang salitang pag-asa o Amen, Amen. Isasama namin kayo sa aming panalangin. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag mong kalimutang i-like at i-share. Baka may kakilala kang sobrang pagod na sa kakaisip at kailangan niyang marinig ang mensaheng ito ngayon. At kung bago ka pa lamang dito sa Dasal, inaanyayahan kitang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang makasama ka sa ating araw-araw na panalangin. At tandaan mo to, hindi natin alam ang mangyayari bukas. Pero kilala natin ang Diyos na may hawak ng ating bukas. At minsan, yun lang ang kailangan nating panghawakan. Hanggang sa muli at pagpalain ka nawa ng Panginoon. Maraming salamat.